Kapag sinabing Antipolo, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao ay ang tanyag na Our Lady of Peace and Good Voyage o mas kilala bilang Antipolo Cathedral, pati na rin ang mga kakanin na itinitinda sa paligid nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, ang bayang ito ay sagana din sa mga kabundukan na naging tahanan ng mga katutubong dumagat. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakwatsa at ating bisitahin ang lugar ng mga kapatid nating dumagat sa tuktok ng Mount Palo na may 360 view ng mga kabundukan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Okay, so 6:45 na ng umaga at nandito tayo ngayon sa Cabading dito sa Antipolo City. Tapos nasa harapan natin ngayon yung arko nung Upper Marikina. Dahil dito natin uumpisahan yung ating lakwatsa papunta dun sa campsite na sinasabi ko sa inyo, no? Dun sa Mount Palo. Bali, ito yung magiging landmark ninyo pag pupunta kayo dun. Itong Upper Marikina na na arko. So tara, lakwatsa na. Paliwa tayo dito. Itong daan na to, papunta rin pala to ng ito yung kadalasan dinadaanan ng mga papunta ng Casa Peregrine. Tapos ano pa bang mga dito, yung 10 Commandments, no? Yung sa Mount Sinai. Dito ang kadalasan daan. Tsaka isa papuntang Pintong Bukawi, tsaka Little Baguio, dito rin ang kadalasan daan nun. Kaya pala dito ako dumaan. Kasi doon sa veterans, kasi doon, bako-bako yung daan doon. At least dito, may mga ilang rin naman, mga lubak, pero minimal lang, hindi tulad sa kabila na na kasi doon dinadaanan ng mga dump truck, kaya nasira na yung kalsada. Kaya itong kalsada na to, dire-diretso lang to hanggang makarating tayo doon sa Heaven's Gate, no, yung sementeryo dito sa Antipolo. Ito palang Mount Palo, kaya pupuntahan ko siya ngayon. Dati na rin itong pinupuntahan ng mga bikers, no. Isa sa mga biker na tropa na nagpunta na dito, si Benji Abogado ng Travel with Benj. Tapos nakita ko rin to kay Sakat Fam Squad. Nakita ko sa vlog niya na na-improve na yung Mount Palo, no? Ginawa na siyang campsite ng mga katutubong dumagat. Kaya ngayon pupuntahan natin yon para makita yung ganda ng campsite. Kasi nga na-improve na siya. Ito na sa kaliwa natin yung yung Heaven's Gate, yung sementeryo. Ayan, yung malawak na lupain na yan, sementeryo yan. Yan, kapag nakita nyo yan, yun yung palatandaan natin na pangalawa matapos nung Cabading Arc. So diretso lang tayo dito kasi kapag kumaliwa kayo dyan, may daan dyan pa kaliwa. Kapag kumaliwa naman kayo dyan, papunta naman yan ng San Mateo Rizal, dun sa Little Baguio, sa Pintong Bukawi. Pero tayo diretso lang tayo. Yan, dito tayo diretso tayo. Yan yung papunta ng Pintong Bukawi. Yan yung kinaliwaan ng bus. Kaya diretso tayo dito. Ito rin pala, kailangan madadaanan nyo to itong housing na to. Ayan, pabahay daw yan balita ako. Bundo, sa gilid siya ng bundok, tapos pataas. Dito din pala sa part na to, ito na yung papunta ngayon ng Sitio Binayoyo. Ingat din kayo dito kasi medyo matarik din yung palusong dito Kaya ingat pag lulusong kayo. Ang ganda ng bundok sa harapan, wow. Ayan, medyo matarik na. Kaya dito dahan-dahan lang tayo. Alalay lang din sa preno kasi baka mamaya umingit yung mga preno ninyo, hindi na kumagat sa bandang dulo. Mahabang lusong din kasi to. Ayan, may ilog ako, kaya ingat din. Dito din pala, huwag kayo basta-basta magtitiwala. Kasi anytime may tatawid dito mga may tumatawid dito ng mga aso. So matarik din itong lusong na to. Matarik na lusong tapos siko. Ang hahanapin naman natin ngayon yung Binayoyo Elementary School. Dito yan sa sa left side yan makikita. Ayan, may mga aso dito, kaya ingat lang kayo Mag-ahon dito, malapit na tayo sa Binayoyo Elementary School. Ito siya, yung nasa kaliwa. Ito siya. Yan, kulay blue yung gate. Yan, ito yung Binayoyo Elementary School. Yan siya. So paglagpas dyan, may pakanan na una. Ito yung unang pakanan. Lagpasan nyo to
Unang pakanan kasi sa bundok kayo dadalhin yan. Dito tayo sa pangalawang pakanan. Ito. Yan nakalagay, Mount Puro Nature Reserve. Dito tayo sa ano. Dito kasi palusong din to. Tapos ilog din sa baba. Ingat din kasi pag nagkamali kayo, sa ilog kayo didiretso. Nako, may bus pala dun. Ayan oh, matarik tong lusong na to. Naku po, nasira na yung kalsada. Ayan oh, dahil to sa dump truck eh. Ayan oh, ilog yan. Pag nagkamali kayo dito, pwede kayo mahulog dyan. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Ito naman paahon to, medyo may katarikan din to, pero saglit lang naman. Ayun, tapos na. Buti nga sementado na to kasi dati ano to, rough road tapos maputik. Kaya mahirap din ditong ano, dumaan. Tapos kakaliwa tayo ha. Huwag kayong didiretso kasi papunta naman sa residential area. Yan, kaliwa tayo. Kaliwa. Tapos pagdating sa taas, kakanan tayo ha. Kasi kapag diniretso nyo yan, papunta nyo dyan sa Barangay Calawis. Tayo ay papunta ng Barangay San Jose, Sitio San Joseph. Yan, dito tayo sa kaliwa. Yan, so kanan tayo. Tapos dire-diretso lang to. Dito din medyo may konting lubak din naman, pero kaya naman ng mga scooter. Grabe yung daan sa kanan, no? Nasira na talaga. Yan, malapit tayo ngayon sa kanto. Tapos may pakaliwa, may pakanan. Doon tayo sa kaliwa. Papunta tayo ng San Isidro, Sitio San Joseph. Kasi kapag kumanan ka, ang labas mo niyan sa Marilaki Highway ulit yan, sa Veterans. Ito. So dito tayo sa ano, sa kaliwa. Ayan. Dito din pala may palengke. Kaya kung halimbawa pupunta kayo ng ano, ng campsite, tapos wala pa kayong mga dala, mga pagkain gano'n, yan, pwede kayong bumili dito. Ito palengke to. Ayan, pwede na kayong bumili dito ng mga pagkain ninyo. Ayan, ayun, may mga manok ganyan. Kasi sa taas wala nang palengke dun. May mga ano lang dun, sari-sari store. Ito na, umpisa na ng ahon. Mahabang ahon nun to. Ito naman, eskwelahan na nasa kaliwa. Ito yata yung Kaysakat High School, kung tama ang pagkakatanda ko. Ito siya, isa sa palatandaan natin yan, Kaysakat High School. Tapos ito na, arko ng Sitio San Joseph. Ayun siya, lalagpasan natin yan. Aba, ang laki na ng pinagbago dito ah. Tapos meron din ditong ano pala, sementeryo. Nasaan na ba yung sementeryo? Sementeryo, itong kaliwa, sementeryo to. Pero nga sa madadaanan ninyo, sementeryo na yan. Pag lagpas ng sementeryo, madadaanan nyo naman itong tulay na to. Ayan o, medyo mahina yung tubig ngayon dito sa ano, sa ilog. Lagpas naman ng tulay, makikita nyo naman yung Sitio San Joseph Elementary School dito sa kaliwa. Ito siya. Ayan, Sitio San Joseph. Ayan. Tapos kakaliwa tayo ngayon. So sa gilid tayo ng eskwelahan dadaan. Madadaanan nyo rin pala itong basketball court dito sa ano, sa kanan. Ito, yan, kulay blue na basketball court. Ito siya. Yan. Yung Sitio San Joseph covered court. Tapos diretso pa rin. And then paglagpas nyo nung basketball court, lilusong na kayo dito. Meron ditong ano, pangalawang tulay. Ito yung pangalawa at huling tulay. Tapos paglagpas ng tulay na yan, diretsong ahon na yan. Ito yung pangalawang tulay. Ayun, may agis ng tubig. Ayan. Tapos ngayon, dire-diretso na to. Umpisa na ng
ano, mahaba-habang ahonan dito. Kasalagpasan nyo itong karatula na to. Yan, welcome to Mainit. Yan, may vlog tayo papunta dyan sa lugar na yan. Medyo matutulis din yung mga siko dito ha, kaya ingat-ingat lang talaga. Ito palang papunta dyan sa San Isidro. Dati ko lang na ano to, napadyakan, nagbisikleta kami dito. Saka ilang beses na rin ako nakapunta rito ng bike lang ang gamit. Kaya namang ahunin basta praktisado, kasi nga matatarik ang ahon dito. Sayang wala tayong panukat ng gradient para masukat natin sana kung gaano katarik yung ahon dito. Ganda. Bali gumamit muna ako ngayon ng Google Map kasi kakanan tayo may papasukan tayo dyan. Baka lumagpas tayo, papunta tayo ng ano, Sitio Kanumay. Sabi sa mapa meron na lang daw 2.9 kilometers bago tayo makarating dun sa kanto nung ano, Sitio Kanumay. Wow, ang ganda ng sunrise. Para ako nasa Baguio, ang lamig. Dito din pala sa area na to, pag medyo maaga ka pa, masasaksihan mo dito yung ano, yung Sea of Clouds. May Sea of Clouds dito. Ngayon kasi ano na, 7:23, medyo na late na tayo. Kasi nagpalipas pa ako ng oras dun sa baba kasi nga ayoko umahon dito ng madilim. Buti na lang kasi kung umahon tayo dito ng madilim tapos napakaraming lubak, baka madisgrasya tayo. Yan. Pakanan na tayo dito, 170 meters. Okay. Ayan, nakalagay dito ano to? Ayun, welcome Sitio Kanumay. Sitio Kanumay, ayan arko. Ito. Yan. So dito tayo. Dito rin ano, rough road. Kaya dahan-dahan lang din. Pero sa ngayon, tuyo ang lupa. Kaya free wheel lang tayo. Wow, ganda. Ayos Woo! Tulad pa rin ang dati, maganda pa din. Mga klase. Ang ganda ng bundok. Kung saan ba matatandaan na to? Parang wala pa to dati. Dati kasi nung huling punta namin dito, nagbike kami. Ano pa to? Rough road. Buti nga yung sementado na tapos may patubig na sila. Ganda ng mga sakahan nila dito. Parang ito yata yung paahon. Anong tayo dito? Alam ko ito na nga yung paahon dito. Hey, good morning po. Dito po yung papuntang Mount Palo. Pwede po ba mag-iwan ng motor dito, sir? Okay, so nandito tayo ngayon sa Sitio Kanumay. Iiwan natin dito yung motor kasi hindi natin alam yung kondisyon ng trail sa taas. Pero sabi ng isang lokal na nakausap ko, pwede naman daw dalhin sa taas yung scooter. Kaya naman doon ng mga ganitong klaseng scooter. Pero syempre, lokal yun Pero hindi natin sigurado kung kakayanin. Pero ngayon titignan natin. Well, so far yung kondisyon ng daan, mukhang kakayanin nga ng scooter. Kasi pagdating dito, may semento na. Kaso saglit lang to Pagdating doon sa taas, rough road na ulit. Siguro yung semento na to mga ano lang siya, mga 100 meters, ganun. Yan tapos pagdating dito, rough road na ulit. May nakausap akong lokal sa baba kanina. Ang sabi niya, mula na dun sa baba hanggang Mount Palo,
Sa tansya daw niya mga 45 minutes yung papunta doon. So nag-start tayo ng 7:55. Check natin kung anong oras tayo makakarating doon. Dito pala may maghahating daan, isang kaliwa at isang kanan. Dito tayo sa kanan yung paahon. Itong kaliwa, hindi natin alam saan siya papunta eh. Ang ganda nitong spot na to. Pwedeng pag-campingan, ang ganda. Wow. Uy, may gate. Diyan ba tayo? Ito. Pakaliwa. Lalagpasan natin yung yung gate. Akala ko diyan tayo pupunta eh. Ito pala, daan. Tapos pababa. Pero ang ganda ng view, grabe. Ang ganda ng mga bundok. May nakausap akong mga estudyante na daanan ko. Doon pa daw sa bundok na to. Ito. Yan, diyan pa daw yung Mount Palo. Good luck sa atin. Okay, naghati yung daan, isang kaliwa, isang kanan. Tingin ko dito tayo sa kaliwa kasi doon may trail pa doon, banda dito. May nakikita pa akong trail. Dito tayo sa kaliwa daan. Mukhang ito nga. Ayan meron kasing ginawang kawayan na tulay. Mukhang dito nga tayo dadaan. Tapos panibagong na naman, daan na nagsanga. Isang kanan, ito, isang kaliwa. Dito ako dadaan sa kaliwa kasi paahon eh. Dito tayo, subukan natin. Tabi pala yan nung nung sakahan, nung bukid. After nya dito ako dumaan sa kaliwa. Tapos mula dun sa kinaliwa natin, huwag kayong pupunta ron kasi may bahay dun. So dito yung daan, ayan. Palatandaan yung kubo na to. Parang abandonado na. Parang gano'n yung tsura niya. Ayan. Kasi dito lang tayo to. Single track na lang siya. Kita nyo ba yung pulong bahay dun sa taas? Hindi masyadong kita pero dito tayo galing kanina. Grabe. Lusong. Tapos ngayon, ahon naman. Ayan. Ahon pa. Okay, time check natin 8:35 na ng umaga. So meron na tayong nakaka 30 minutes na tayong ahon mula doon sa baba. Yung pinanggalingan natin yung mataas na yun. Tapos mataas pa yung aahonin natin. Siguro mga 20 minutes na lang. Depende. Kasi medyo may katarikan din yung ahon. Tignan nyo pa yung klase ng ng daan Ayan So may mga rats. Lalim ng rats, lalim ng hukay. Kaya hindi na pwedeng dalhin dito yung motor natin. Grabe hingal ko. Hindi na kasi tayo halos nagbibisikleta. Kaya wala na tayong training pagdating sa cardio. Hingal ako. Ayun po. Pinakitin natin. Mataas pa siguro mga 15 minutes pa bago makarating sa taas. Matarik kasi. Single track kasi medyo mamasa-masa yung lupa. Gawa siguro ng hamog. Dahil malamig dito eh. Pagod. Mukhang ito na yata merong yero na gate. May tao kaya? Walang tao. Pero ang ganda. Anong area to? Saan naman pa? Ang ganda may spot pa dun. Banda dun. Okay, mula doon sa gate meron ditong malawak na area para siyang pahingahan. Pero yung area naman na nandoon, nakikita ko na parang nakalagay na no trespassing. Sa tingin ko hindi yun. Tapos merong mga structure na nandoon. Ito. Tingin ko ito kasi meron sila yung heart shape. Baka yun na yung hinahanap natin na Mount Palo.
Ngayon naman baba ulit tayo. Ito may malinaw naman na trail papunta sa baba. Ayun, pupunta dun sa sa baba, tapos tatawid. May dadaan tayong parang taniman, tapos paakyat dun. Let's go. Okay, so 9:10 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa Mount Palo. Medyo tumagal tayo ng pag-akyat kasi nga yung huling ahon papunta dito na single track, yun na medyo nakakahingal, tsaka madulas yung putik So ngayon, libutin natin tong kabuuan ng Mount Palo. Tignan natin kung ano yung makikita dito sa campsite na to. So pag-akyat nyo mula dun sa kubo, dito may makikita na kayo na malaking din, kubo. Tapos pwede nyo rin tong paglatagan ng tent. Ayan. Ito may bubong na, kaya kapag umulan di na kayo mababasa. Pero yun nga lang, pag humangin mula doon sa area ng Tinukan na kasi yan tanay na yan. Pag humangin dyan papunta dito, yun lang, masasalo nyo yung buong hangin. So okay, ito yung left part ng Mount Palo mula doon sa kubo. Ayan meron sila ditong ginawa na kubo, kasi wala pang bubong. Sa tingin ko bagong gawa lang to, kasi ngayon wala pa siyang bubong. Pero malamang sa malamang pag nalagyan to, maganda tumambay dito kasi siya malawak siya. Siguro kasya dito mga 10 tao. Tapos kung gusto niyo siguro baka pwedeng maglatag na rin ng tent sa part na yan sa gitna. Katabi naman itong cottage na to, ito malawak na nadamuhan. Flat na rin siya. Angkop na angkop, lagyan ng mga tent. Ayan Mas maganda siguro kung magdala na rin kayo dito ng tarp, dahil gawa nga ng wala tong lilim Ayan, magiging mainit dito pagdating ng tanghali. Actually alas 9 pa lang, medyo tirik na yung araw. Pero sa ngayon, panahon ng amihan, malamig dito, kaya hindi pa ganong ramdam yung init. Pagdating naman ng gabi, kung malamig, ito meron sila ditong area para sa bonfire. At the same time, isang tabla na pwede nyong upuan. Grupo kayo nandito yan, pwede kayong tumambay dyan. Tapos dito siguro lagay na lang kayo ng mga camping chair, kasi hindi pa to nalalagyan ng upuan para sa mga gustong magpainit pagdating ng gabi. Katabi naman ng bonfire, dito nyo makikita yung isa na namang tambayan na may mga upuan na gawa sa punong kahoy. Ayan siya diba? Siyempre dito rin ay wala pang lilim, kaya siguro kung gusto nyo dito rin maglagay ng tent, maglagay na lang din kayo ng tarp para maging silungan nyo sa oras na tumindi na yung sikat ng araw. Ito naman nilagyan nila ng bakod, pero subukan nating akyatin to. Tignan natin kung ano yung makikita natin dito sa taas. Mukhang hindi na yata to parte ng kanilang campsite, pero sa tingin ko maganda ang view dito. Oh, ang ganda. Wow, ang ganda ng view ng mga bundok. Tapos dito may daan pa medyo nga lang, masukal. Ngayon kung gusto nyo pumunta pa dyan, pwede kayong magpa-guide sa isa sa mga lokal na taga rito. Ngayon naman, puntahan natin yung right side nitong campsite. Kumbaga sa building, yung right wing. Naglagay na rin sila dito ng heart shape tapos may baitang para kung halimbawa gusto nyo mag-picture para sa inyong Facebook post, yan, pwede na yan. Tsaka sa pang Instagram ninyo. Dito rin sa gilid, naglagay sila dito ng bato na nagsisilbing lamesa at upuan na sa tingin ko ay magandang tambayan sa oras na magkwentuhan kayo. Yung dito sa right side, meron sila ditong area kung saan pwede kayong mag picture taking kung gusto niyo. Pang Instagram ba? Ito rin daw isa pang area for tent pitching. Tapos ito merong nag bonfire dito. Katatapos lang nila yan medyo may usok pa. Ayan, kaya pag magbo-bonfire kayo dito, magsabi muna kayo sa may-ari, sa mga kapatid nating dumagat bago kayo magsindi ng apoy. Ito yung area for tent pitching. Flat na siya, malinis na. Kaya akmang-akma na lagyan ng tent. Dito sa taas, meron pang area. Medyo malinis na rin. Ngayon, titignan natin kung ano pa yung meron dun sa taas. Mukhang rin siya. Area for tent pitching. Ito maganda dito. Pwede maglatag ng tent. Yan flat na rin dito. Pwede ka maglatag ng tent. Ayan. Dito din saktong-saktong lagayan ng tent.
Ayan. Ito maganda rin tong ano, lagyan ng tent. So mula doon sa pinakakubo dito, kasi itong part na to medyo pababa pa siyang ganun, padausdos pa. At least ito pantay na. Ayan, oh. Ganda. Okay, so ito na yung pinakadulo nung right side, no, o yung right wing nitong campsite. Actually meron pa naman siyang trail, pero ano, parang makitid na siya, parang papunta na siya sa single track, no. Ayun, no. Tapos papunta na siya dun sa taas, parang papunta na siya ng summit. Ayan, pero hindi na natin pupuntahan yan kasi mukhang kailangan yata dito ng ano, tour guide, kasi sabi ni nanay kapag aakatin daw yan kailangan ng tour guide. Ayan, no? Medyo matarik na rin yung pataas, tsaka medyo masukal pa siya. May nakita ako dito na malikmata ako, akala ko sawa. Ito sa malayo akala ko sawa, ugat lang pala ng puno. Ang laking ugat, akala ko sawa eh, kaya nilapitan ko. Ito rin pala yung part ng Mount Palo na may iilang puno na pwede ninyong pagsabitan ng mga ano, ng mga hamok tulad nito. Ayan, hindi siya ganun magkalayo, kaya angkop tong lagyan ng ano dito sa pagitan nila. Pwede lagyan ng hamok dito din, no. Ito ring dalawa, pwede itong lagyan ng hamok. Ngayon ito medyo malayo na mula dito hanggang dito, pero siguro diskarte nyo na lang kung paano nyo sila malalagyan. Tapos nakikita nyo ba tong summit na to ng bundok? Actually mula dito may daan daw dyan papunta sa taas. Ngayon kung gusto nyong mag-summit, magpasama na lang kayo sa anak ni nanay o kung sino mang nandi dito sa campsite para mapuntahan nyo yung taas, kasi hindi daw basta-basta inakit yan ng walang guide. As kung gusto nyo rin pumunta dun sa taas, ito hagusin nyo kasi para siyang ridge, ganun, no, para i-loop nyo dito na ulit kayo ano, lalabas, tapos papasok na ulit dito sa campsite. Tapos dito rin, ito rin yung part na to, pwede nyo rin diretso yun yan papunta dun. Yun nga lang, magpa-guide na rin kayo para alam nyo kung ano yung mga magagandang spot na pwede nyo puntahan dito. Ngayon kung magpapa-tour guide naman kayo para libutin nyo yung mga ridge dito tsaka yung mga summit, may extra ano yun, rate, no, sa mga tour guide. Makipag-usap na lang kayo dito kasi depende raw yun sa magiging usapan ninyo once na nandirito na kayo sa loob ng campsite. Itong part na rin to ng ano, bundok, kung gusto nyo rin puntahan yan, magpa-guide din kayo, no, kasi may daan dyan mula dito sa baba papunta rin sa taas. Okay, ngayon makakasama naman natin yung mga campsite owner nitong Mount Palo, si Nanay Elmi at saka si Tatay Efren. Ito sila. Ayan, ito po yung mga campsite owner, si Nanay Elmi po at saka si Tatay Efren. Tay, baka may gusto po kayong sabihin sa mga gustong pumunta sa Mount Palo. Pumunta po kayo dito sa Mount Palo. Ito po ang pasyalan naming mag-anak na ginawa. Pasensya na po kayo at hindi ano namin, hindi masyado pang nalilinis at isa po yung anak kong nagagrass cutter. Papasalamat din nga ako sa anak ko, masipag siya. Siyang may gawa nitong lahat na ito. Kaya natutuwa ako bilang ama niya. Salamat po.
para pala sa mga gustong magpunta dito sa Mount Palo, ang entrance fee daw dito ay 100 pesos, no, kung day tour. Ngayon, kung mag-overnight naman kayo at kayo ay grupo, 1,500 daw ang rate nun. Pagdating naman sa tent, meron silang tent na pinaparentahan. Pero mas maigi kung magdala na kayo ng sarili nyong tent, kasi parang hindi ko natanong, konti lang yata yung tent nila, no? Tapos sa tubig naman, may inuming tubig na rin dito. Meron na rin silang malinis na tubig, tapos meron na rin CR, no? At yung tubig daw na yon, base sa mga may-ari, ay galing naman daw sa bukal. Kung halimbawa naman daw kayo solo camper or solo hiker na pupunta dito sa Mount Palo, makipag-coordinate na lang din kayo kay nanay pagdating nyo dito. Kasi ang nabanggit niya kanina, 1.5 din daw yung rate nun. Pero syempre, nasa pag-uusap nyo na lang daw yun kung magkano yung makakayanan ninyo bilang solo hiker or solo camper. Tapos sa mga pupunta rito, mahihirapan kayo kapag nakamotor kayo, no? Siguro hanggang dun lang sa sa may taas na parte, yung medyo malapad na rough road. Hanggang dun na siguro kakayanin ng motor. Kasi yung isang nadaanan ko bago ako makarating dun sa pinaka-gate, single track na lang siya, tapos tao na lang ang dadaan. Tapos na yun, bangin na, no? So iniiwasan natin yung disgrasya na mangyari kung ipipilit nung dali nyo yung mga motor nyo dito. Tsaka magdala na rin pala kayo ng pagkain, kasi dito ay wala kayong mabibilhang pagkain, no? Wala ditong tindahan. Make sure na bago kayo umakyat dito ay kompleto na yung mga pagkain ninyo. Kasi mahirap kung halimbawa bababa pa kayo, siguro mga isang oras din yung pababa, tsaka isang oras din yung paakyat kung meron kayong mga kulang na gamit. Doon din pala sa mga gustong pumunta na hindi nakakaalam yung tamang ruta papunta dito sa Mount Palo, ilalagay ko sa description ng video natin yung Facebook page or Facebook ni Giselle Odencio, kasi siya daw yung anak nila nanay na pwede nyong kontakin, tapos i-coordinate niya dito sa kapatid niya na may mga aakyat, para at the same time pagdating nyo sa Kanumay, doon na kayo susunduin ng guide papunta dito para hindi kayo maligaw. Tsaka dito din pala sa Mount Palo, wala ditong wala ditong kuryente at tsaka walang signal ng cellphone. Kaya siguro kung pagdating sa mapaglilibangan, magdala na lang siguro kayo ng mga board games, mga card games, para kahit paano habang nagsistay kayo dito meron kayong mapaglilibangan. Pero kung gusto niyo naman, magpasama na lang kayo kay Chris, no, yung anak nila nanay at saka nila tatay Efren, para libutin niyo yung mga ridges dito, kasi may tagos yan sa mga bundok dito, para kahit paano malibang naman kayo. Tapos meron din daw dito mga falls. Ngayon, yun nga, magpasama na lang kayo sa mga nandito para madala kayo dun sa falls, para yun na din yung magiging banding ninyo na mga kasama nyo pag nag-stay kayo dito sa Mount Palo. Huwag nyo din palang kalilimutang magdala ng mga panglamig, no, mga jacket, heat tech, medyas, gloves, bonnet, kasi dito talaga sa Mount Palo, sinasabi nga ng mga may-ari dito na pagdating daw talaga ng gabi tsaka madaling araw, talagang sobrang lamig dito. Tapos paminsan-minsan, kung suswertihin kayo, lalo na ngayong amihan season, ngayong nandito tayo sa Mount Palo, yung part doon sa likod ng heart shape tsaka kubo, talagang napupuno daw yan ng ulap, kasi meron daw talaga ditong sea of clouds. Ayun, may nakasabay tayo dito na ilang mga kalakwatsa natin. Ayan sila, mag-overnight din daw sila dito sa sa Mount Palo. Ma'am, paano nyo nalaman yung tungkol dito sa Mount Palo? Through Facebook po. Facebook lang. Sino pong napanood ninyo? Kay Sakat. Kay Sakat yun. Siya talaga na ganito. Kayo sir, magkakasama po kayo? Apo. So overnight din kayo dito? Maghapon lang po kami. Maghapon lang. Ayaw nyo mag-overnight? Hindi pa. Marami pong gawa eh. Maraming gawa. Okay. So ito talaga ang hilig nyo, ma'am, yung mga gatong klase ng Yun, sige. Shoutout, ma'am. Baka may gusto kong batiin. Shoutout. Shoutout sa tito. Shoutout po sa hindi nakasama sa amin. Nandito na kami. Okay, sir. Shoutout po pala sa Homebrew Squad dyan, Homebrew Pam. Yun. Sige po. Batangas Lian. Enjoy po, enjoy, Puntahan yung enjoy. pamilya namin. Okay, so ngayon, pabalik na tayo ng Kanumay. At tapos na tayo maglibot doon sa Mount Palo. Pero habang pabalik tayo sa Kanumay, ipapakita ko sa inyo yung ilang spot dito sa trail na masasabi kong medyo magpapahirap sa inyo kung sakaling hindi kayo sanay sa ganitong klase ng lakaran. Actually dito pa lang paglagpas natin ng bahay nila Nanay Elmi, papansin nyo agad dito yung yung trail paahon ng bundok. Ito, ayan nakita nyo ba yan? Ayan, ahon tayo dun, papunta dun.
Ito yung sinasabi kong parte ng trail na ano, bangin na oh. Ayan. So itong gilid na to, itong maliit na lang itong tatapakan mo. Kasi ito, bangin na yan eh. Yan, ito. Akala mo lang lupa siya. Pero bangin na yan. Itong pinakagilid na to. Ito. Yan. Kaya, doble ingat talaga kayo. Pupunta kayo dito. Nasa gilid tayo ng ano, ng bangin, naglalakad. Kasi no, ang taas natin oh. Pag nahulog ka dyan, wala na. Doon ka pupulutin sa mga ano, mga puno sa baba, gubat na yan eh. Okay, so yun na yung kabuuan ng lakwatsa natin ngayong araw doon sa Mount Palo, no? Ulitin ko, yung mga rates na binibigay nila, pwede naman kayong makipag-usap doon. Basta kung makikipag-deal kayo kala Nanay Elmi, siguraduhin nyo lang na hindi naman din sila lugi. Kasi syempre, yun lang ang natatanging kabuhayan ng mga kapatid nating dumaagat, no? Well, kung ako naman ang tatanungin, yung halagang 1.5 sa isang tao, pwede kong ibigay, no? Kasi syempre may source of income naman tayo. At the same time, malaking tulong sa kanila yun, no? Kasi para sa pag-aaral ng mga anak nila, no? Suporta yun. Pero yun nga, kung wala tayong ganong klaseng halaga, wag naman tayo mang-bash, no? Kumbaga sabihin na lang natin na ito lang po yung halaga na kaya naming ibigay. Pwede po ba? Well, pwede naman tayo makipag-usap sa kanila. Madadaan naman lahat yan sa mabuting usapan. Ang sabi pala nila nanay tsaka tatay na marami pa raw silang gagawing improvement doon sa Mount Palo. Kaya panigurado babalikan natin to sa mga susunod na araw o kaya susunod na buwan. Depende sa schedule natin, no? Kaya hintay-hintay lang kayo. Dahil paniguradong magiging maganda yung yung Mount Palo. Kaya dito na natin tatapusin yung video ng lakwatsa natin patungkol sa Mount Palo na matatagpuan sa Sitio Kanumay, Barangay San Jose, Antipolo City. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!